Simulan na po 8:09. natin ang ating opening prayer. Simulan natin. Thank you. Brother Alex, ikaw ang closing prayer, ha? Sige po. Okay, brothers, let us put ourselves in the presence of the Lord. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 Lord God, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, sinasamba ka namin, aming Panginoon. Lord God, salamat po sa araw na to na sa sarili ko na nagising ako upang makasali dito sa Bible study na to. Yes, Lord, turuan mo po kaming maging Bukas palad. kumbaba. Payamanin niyo po ang aming isip, payamanin mo ang aming karakter, payamanin mo ang aming mga kaibigan, mga brothers namin, Lord. Payamanin mo ang kanilang minimithi, Lord God. Lord, sa pagkakataong ito, Lord, marami sana akong gustong hilingin sa inyo, especially my health, yung mga brothers din namin na may mga nararamdaman. Payamanin mo po ang kanilang mga kalusugan. Payamanin mo ang aking kalusugan, Lord. At sige, Lord, pag-aaralan namin ang iyong mga salita ngayon. Payamanin mo ang aming pag-iisip na mapag-aralan ang iyong mga salita, aming Panginoon. All this, Lord, ay nihandog namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this Give us this day our daily bread, Forgive and us forgive us our our trespasses, trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Holy Mary, Mary, Mother of God, pray for us us now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As As it it was was in in the the beginning, beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. 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 Salamat, Payamanin Brother din yung bulsa, brother. Uy, pwede din ba yun? Roy. Kasama na Sama na dyan. hindi, binunong ko, hindi niya narinig. Nadinig ko Binunong eh. ko. Oo, para kami maging bukas palad. Di ba, Brother Tunying? Para lalo mas madaming matulungan. Oo, bukas palad nga. Okay. So sa 18th week of Ordinary Time, ngayon po itatawagin natin si Brother Hector para basahin ang ating ebanghelyo sa linggo nito. Okay. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Puri sa Panginoon. iyo, Panginoon. Ang maling pag-ipon ng kayamanan. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana. Sumagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin, kaya't nasabi niya sa sarili,
Ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Angal, sa gabi rin ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Brother Tonying, Po, unang tanong. Anong hiling ng isang tao mula sa crowd kay Jesucristo? Talata 13. Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Thank you. Ang tanong, Yeah. Ano tanong? bakit kailangan niyang humingi ng ganito kay Jesus? Sino ba ang namamahala ng kanilang manang magkapatid? Kasi si Jesus ay siyang tinataguri ang guro ng lahat. So pag siya ang nagsalita, malamang susunod yung kanyang kapatid. Ano po Dahil- ba ang 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 kalakaran noong araw sa ganyang mga mana, hindi ba ang nagmamana ay yung magulang? Bakit ang kapatid na mukhang panganay itong sinasabi niya eh? Bakit? Ano ba ang kalakaran ng araw? Paano bang hinahati ang mana? Ay, ang panganay ang unang magmamana. Ngayon, ang problema siguro, ayaw ng isang bahagian ng kanyang dahil patay na yung mga magulang siguro, kanya tumakbo ngayon yung kapatid doon kay Jesucristo na mamagitan upang ibigay yung kanyang nararapat na bahagi doon sa mana. Ganun yan eh, di ba? Maski na yung mga inchik ngayon, ang unang binibigyan ng mana yung panganay. Lalo kung panganay lalaki, siya nagmamana ng mga negosyo, siya lahat ang nagmamanage. Di ba? Ganyan nung unang panahon. Bro, Oh. ina-assume ba natin na patay na mga magulang? Dahil bakit hindi siya sa magulang niya tumakbo, kundi kay Jesucristo. Humingi siya ng hindi lang nakiusap siya. Nasabihan yung kapatid upang ibahagi sa kanya yung kanyang nararapat na parte doon sa mana. Meron ba siya karapatan doon sa mana? Mukhang nung araw, kung sino yung pinakamatanda, sa kanya lahat ang mana. Pero ang matanda naman, binabahagian yung kanyang kapatid para mabuhay naman ng maayos mga kapatid niya. Parang mas malaking yata, mas malaking portion. Doon sa tanong ni Brother Astig, anong kalakaran ba nung araw? Ganun, no? Yan yung panganay. I-relate ko lang to doon sa yung alibughang anak. Di ba? Siya mismo Prodigal son. siya mismo ang humingi sa tatay niya. Binigay naman ng tatay niya eh. Bigay mo sa akin. So, nung araw pala, kasi dito parang ganun din yung kaso ngayon. Kinukuha niya na yung yung mana.
Mana. Ang ano lang dito, bro, siguro ang aking ding iniisip ito, Patay malakas na yung ba? ari-arian nila. Pero Patay nandun na yung sagot yung sa pangalawa, yung sa susunod na verse po. Ano yung susunod na verse? Ano sabi niya? Brother, Brother Boy, sa susunod na verse, ano naman ang sinagot ni Jesus sa kanya? 14, Tungkol sa kanyang verse hiling. 14. Verse 14 Ang liit po. kasi itong ang liit nung sumagot siya, Ginoo, sino ang nagbigay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? May Ginoo pa siyang sinabi ha. Oo. Si Jesus. Hindi, Dito Ituloy mo na Sa ibang verse, sa 15, bro. Sa ibang po, wala. Sa akin Kasi wala. may karugtong yung 15. Sige. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-iingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Yun. Ah. Yun yung gustong ibahaging aral. Ang daming properties ni na Brother Boy eh. Hindi, bira lang. Nakahati na, Brother Joe. Hindi mo alam, hinatian Kita, ako. nung dumaan ko, uy, yan, sa amin yan. Gumagano si Brother Boy, yan, amin yan. Pasig River. Pasig River. Pasig River. Okay. Okay, tuloy natin. Sandali po, balikan po natin yung nangyari kay Esau at kay Jacob. Di ba si Isaac, ang panganay ay si Esau. So dapat lahat ng mamanahin kay Esau lahat pupunta. Blessing naman yata yung hiningit eh. Blessing, birthright. Birthright. Iba naman yun. Iba pa Hindi mamanahin. Kasama na pati yung mga ari-ari ang mamanahin. Blessing, lahat Tama pati ba yun? race. Kasi nga, ikaw ang panganay, sa'yo lahat mapupunta, ang lahat ng blessing at lahat ng yaman ninyo. Talaga, walang mapupunta sa kapatid. Hinatian niya Ayun nga mga katanungan natin, meron ba talagang karapatan yung kapatid? Siyempre. Yun nga sa prodigal son, sabi niya, humingi nga yung younger Younger yan, di ba, yung humingi? Younger. Parang ang dinadrive ng gospel is hindi yun nga kasi para ang lumalabas, kapag humingi ka ng mana bilang yung kababatang kapatid, parang merong kasakiman, merong mali. Meron talaga. Ito na nga, sinabi dito, di ba? Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Ay, sinabi na dito. 15. Kasi alam mo, kaya naman napunta kay Jacob ang mga pinagmanahan dahil nga niloko nanling lang siya. Ang birthright, ikaw ang mamamahala ng lahat ng ari-arian na iiwan naman yung mga magulang. That is your birthright. Yes. Kagawan din naman ng magulang yun ni Jacob ng nanay niya Yung nanay niya dinamitan siya ng katulad ng may balahibo. Balahibo katulad ni Sino ba talagang panganay na nilagyan ng ribbon yung kamay na unang lumabas? Si Esau o si Jacob? Isa yung mabalahibo Alam diba sa kakapanganak pa lang, nag-uunhan talaga silang lumabas? Hindi, actually parang twins sila Nauna lang si Esau yata. Nauna yung si Esau, pero nauna lumabas si Jacob. Nauna niya ilabas yung kamay. Hindi, nalabas si Jacob, nakahawak kata sa paa ni Esau. Twins ba sila? Basta firstborn si Esau. Yun lang. Ano ba ang yun lang ang gusto kong malaman. Ano ba ang kalakaran nung araw sa mga Hudyo pagdating sa pamana? Kasi dito sa atin, lalo na rito sa Kapampangan, ang pinamamanahan ang bunso. Hindi po.
Kasi may lahi kaming kapangpangan. Ang pinapaboran po yung panganay. Usually Hindi, parang panganay. alam ko rin, may ibang pinapaboran lang yung guest nila eh. Kasi yun ang Ah, parang bunso na eh. sa siguro yung bahay, yung ancestral house. Usually sa bunso Tama. pupunta. Yung Pero ancestral, bunso. the bulk ng kayamanan sa panganay po. Kasi sa Ilocos parang ganun. Yung naka-flatmate ko kasi noon, meron silang ancestral house. Pero hindi pa binibigay sa kanya. Supposedly sa kanya, pero hindi pa rin binibigay sa kanya ng mga kapatid. Kaya sabi ko, ay, hindi rin pala. Siguro dahil So, yung youngest, pinakamalapit sa mga magulang na. Dahil so sa bunso. nanilis na tayo, kapatid. So, tuloy na Ah, natin. kasi supposedly po yung Kasi, gospel, ang gusto lang niyang sabihin is yung tungkol sa ano bang mahalaga. Kasi binanggit na dun niya na hindi nasusukat yung kayamanan yung buhay ng tao, hindi nasusukat sa dami ng kanyang kayamanan. So hindi yun Verse important. 15 pa lang tayo Opo. Yan na. Yun na yung kaya nga 'di ba tinanong ni Christ, sino nagsabi sa iyo na sino nagbigay ng na ako yung mag hati na kayamanan Hukom niyo. arbiter. 'Di ba? Kaya okay. tinanong niya. Mother Hector, Yes. Talata 16, ano naman ang dinagdag ni Jesus na kwento tungkol sa kayamanan? Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang kalinhaga. Ay, Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Tuloy po. tuloy mo na hanggang 19. Para isang kwento na lang. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na. Hanggang 20, bro. Okay. Ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang. Kumain, uminom, at magpakasaya. Sarap Tama! ay. Brother Ano Butch, yun? baka wala ka ng paglalagay ng pera mo sa bangko. Pwede naman sa ibang bangko din. Tama. Sa ibang bulsa daw, sa ibang bulsa. Yun yung problema dito. Wala namang problema kasi mayaman na siya, di ba? Kaya lang naghangad pa siya eh. Ayaw Hindi, niya i-share. Gusto lang niya, okay. sarili lang niya. Sarili lang. Yun yung talagang Kaya greed. nga, yun yung ayaw ng Panginoon Diyos, yung makasarili. Kailangan Share. mahilig ka. Share Okay. your blessing. Brother Alex, sa talata 20 hanggang 21, ano ang nangyari, ano ang sinabi tugon? ng Diyos Ang tugon ng Diyos. sa plano ng mayaman? Okay. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabiring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Diba yun yung Okay. Paano So, yung may mga tanong pa ba? gospel, Tanong, Brother Asting. Paano yung mga gospel preacher natin na prosperity gospel? Bahala ng Diyos sa kanila, bro. Kasi greed. Teka. Masama bang magpayaman? Masama ba yung karunungan Hindi. mo, kakuluhan mo? Hindi, Ikaw ay Pag sinarili mo ang sinabi Sinarili. dito, kung hindi mo naman ayon sa kalooban ng Diyos yung pagpapayaman mo, okay yun, mo yumaman. Yes. Hindi ba tayo, kaya tayo naghahanap buhay ay para yumaman, gumanda ang takbo ng buhay para sa ating mga anak? Masama ba yun? Hindi naman Sino nagsabi na para literally yumaman? na yumaman po eh.
It is to Ay, bakit provide. ba't kayo To nagtrabaho provide sa for. Saudi pa? Dahil sa Saudi, malaki ang kita doon. Ba't ka nagtrabaho doon? Brother Tunying, Mahina marami po kita akong dito eh. anak eh. 4 po yung anak ko. Kailangan ko suportahan as a provider. Yun ang Brother sinasabi Hector, ko. Tagutin ka ni Ecclesiastes. Brother Boy. Yes. Ecclesiastes. Mamaya sa Magtrabaho tayo Ecclesiastes na para naman. sa kapakanan ng ating pamilya. Kohelet. Alam mo, Brother Tonyeng, tanungin ko, mayaman ka ba, Brother Alex? Mayaman Yumaman ka ako ba sa Saudi? kaibigan. Ayan. Mayaman sa Ang kaibigan. tanong ngayon dyan, bro, ang sinasabi dito, kung ang iyong doon o focus ay kayamanan lang, ang nangyayari, nakatingin ka lang sa sarili mo. Yes. What is it for me? Yun lang, lahat. Lahat ng decision mo, kailangan meron kang parte. Ganun yan eh. Ngayon, ang sinasabi mo naman, nagpapayaman ka hindi para sa sarili mo, Para sa para pamilya mo sa yan eh. pamilya mo. Para you can provide for them. Ibang usapan yung bro. Yan ang tinatawag na magandang pagpapayaman. Bakit? Hindi sa sarili mo yun eh. Para po kasi Para sa sa akin, pamilya mo yun. I don't think yun yung proper na term na nagpapayaman ka. I mean, you are just You trying to you provide lang. Provider. You are not trying to get rich. You are just trying to provide. Kasi ako po, ganun yung naging... Provide good ganun life, po, provide ganun. the ano. Yung makaangat lang ng konti, may makain ng 6 na beses sa loob ng isang araw. Yung basic needs ba May ma-provide? paaral mo lang sila sa mga magandang schools para yun maging naman independent yung sila when they ating graduate. responsibility as a provider, di ba? As fathers. Diba? Tayo yung Ang mag-provide. tandaan mo, as a parent, we have to provide food, shelter, Clothing, Clothing. education. and education. And most importantly, yung kanilang moral, moral value. Saka yun ang resulta ng original sin ni na Adam and Eve na you will, di ba, By the toil. sweat of your brow. Toil. Yes. Na talagang magtatrabaho ka, ikaw. From the sweat of your brow. Oo. Kasi before that, unprovided na sila lahat eh. Provided lahat. Pera lang yung tree of life. Pera lang yung tree of life. Kasi dito talaga in-emphasize yung yung pagiging makasarili dahil sinabi niya sa sarili na, ay, hindi na ako magtatrabaho, hindi na ako gagalaw. Kakain na lang ako, mag-iinom na lang ako. At saka magpapasarap na lang ako. Yun ang sinabi. Kaya talagang maano mo na pang sarili yung pagpapayaman. Yan ang tinawag dito ni Jesus, huwag kayong sakim. Di masusukat ng buhay sa dami ng yaman. Kaya yung title Dapat iba yung chapter, nagpapayaman ng para sa iba, pero ito nagpapayaman ka dahil sakim ka. yun. Dapat ibigay rin Maling itong pag-iipon ng mensahe kayamanan na na to yung sa mga title. Opo. Sa mga politiko natin. politiko. Yes. Yan applicable talaga. Sa mga politiko natin. Yaman Tanggapin din na natin, nandiyan na yan eh. Hindi na sila magugutom Hindi na sila maghihirap Pero sige pa rin. Sila yung hangal talaga pag Sila sinabi ni yung Jesus. hangal. Kasi ayaw Anyway, nila Di ba nga Sa kanya gabing, sinabi naman ni Jesus, duka. sa gabing ito ay babawiin ka ng buhay. Oo. Sa kahangalan nila. Kanino ngayon mapupunta ang... Okay. Ayun na. Ang sabi nga Keywords na, Brother Alex. Ganun. Bro, sandali. Bro, Yeah. singit lang ako yung sa tanong ni Astig. Kuya Tonying. Oo, nito yung sistema ng pagmamana nung araw. Pagmamana. May nakita ko dito. Ang sabi, according to Torah law, in the death of the testator, only his sons will inherit. That daughters. Tapos diba? The testator's daughter do not inherit unless the testator has no son. This means that only in the case where the testator has no male sons at all will his daughter receive an inheritance. Di ba doon Buti sa na lang mga, diyan. pagbasa natin yung mga nauna, yung kay Abraham, di ba tinanong niya, paano naman ako, wala naman akong pamamanahan. Doon sa alipin lang punta, di ba? Pero pinangako nga sa kanya ng Panginoon, di ba, na yung kanya magiging descendant is
as Siya magmamana. As many many as as the stars in the sky, in the suns sky. in the sea. Oo, kaya Pati si Ismael, anak niya rin, di ba? kaya nga 'di ba, he Ismael. will also be a great nation, sinabi naman din. Mm. Tapos Yan yung mga Muslim. Hindi, namana ng mga Muslim. namana Kasi naman nila. Ismael. yung mga pamilya, yung mga bossing ko doon, di isang pamilya lang sila, no? Ang mga lalaki, 17 yung lalaki, 17, Wow. 40 ng babae. Wow. Dami So, naman. Ang 40 plus 17. yung lalaki, yung mga lalaki, may sweldo yan. Ilan ang nanay? Babae wala. Kawawa. Walang sweldo. Pero Kaya ako gumagawa ng mga check niya. Mababa ang tingin talaga. Ang ginagawa ng mga babae, umuutang. Pero may kaya naman sila. Okay. So, keywords na tayo, keywords. Keywords. Okay. Keywords. Detachment. Sa mga makamundong bagay. From your possession. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Mga hangal. Kasakiman. Mga hangal kayong mga politiko kayo. Ingat. Flood control? Wala namang politiko nung araw doon. Para nga ngayon to sa ngayon Para Applicable na yun sa yung salita kasi is eternal naman tong salita niya Ano yung sabi niyo nga kanina? Detachment? Ano yun? Detachment Or from sabihin the na natin world. Hindi yung tungkol dun sa buhay. Hindi siya wala Detachment from material possession and then attachment to God. Yung ano ba yun? Parable of the rich man and Lazarus ba yun? The rich man and Lazarus. Hindi pinangalanan yung mayaman, no? Si Lazarus. Si Lazarus lang. Nameless siya. Ito palang gospel na to, it can only be found in Luke. Wala doon sa ibang tatlo. Pero meron din yung rich na ibenta mo yung ano mo, ari-arian mo. Kasi sinunod niya yung mga lahat ng utos, di ba? Pero yung sinabi ni Jesus ay ibenta mo yung mga ari-arian, pamigay mo at sumunod ka. Hindi yata siya. Hindi siya sumunod dahil malaki ang kanyang ari-arian. May attachment pa siya. May attachment siya sa ari-ari. May greed pa rin niya. Kasi yun di ba? Kasi paano ba mo i-describe ang greed? Unsatiable na tawag dito? Thirst or want? Kasakiman. Or material things. Kayamanan para sa sarili. Hindi lang siguro kasi sabi lahat ng uri. Ibig sabihin pati fame, pati power. Ano po yung Brother Hector? Kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Yon. Kaya para sa sarili, sa paningin ng Diyos. Dagdagan mo yung sa paningin ng Diyos. Dahilan sa yung kayamanan, ang hinahabol mo. Key sentence na yan, hindi na yan. Hindi, Diyos. Okay. Meron pa ba? Ako meron. Ano? Mamamatay ka rin. Tama. Tama. So, ang tanong, sino magmamana o makikinabang doon sa iyong maiwanan? Kaya totoo din yung sinasabi ng ibang mga yung mga nakalagay sa mga sa Facebook na hanggang yung mo, gamitin mo. Di ba, lalo na sa mga senior, lalo na sa kasi pamamana mo yan, hayaan mo sila kasi pagdating ng araw, pag-aagawan nga lang, pag-aaway. Pag-aaway. Hindi kanya nga iba nag-iiwan ng will. Ng will.
Para malinaw. Oo, ako ganun Amen. din gagawin ko. Oo, lalo na pag maraming kayamanan si Hindi Brother Alex, naman. kaya kailangan mo talaga gawan yan. Hindi, ano lang, by necessity lang kailangan ilipat na yung tawag dito, yung pangalan nitong titulo. Iba pangalan ko na sa mga bata. Ang Okay. hasyenda ni Brother Alex. Paming. Kasi para hindi na maibenta ni Brother Alex. Hindi, kasi para hindi na sila mahirapan. Kasi ganun ginawa ng parents ko yung maliit na possession nila. Mahihirapan kasi merong tinatawag dyan na yung estate tax on Estate. Oo. inheritance tax wala. So sa amin, madali namin na yung property para paghatian. Kasi yan, hindi bibigyan ng clearance yan ng Register of Deeds kung wala kaya, hindi ka nagbabayad ng inheritance tax. Opo. Yung iba nga, nagpapatayan pa, no? Para lang sa Laki nga ng yung palipat ng titulo, napakamahal. Halos 100,000. Ganun talaga. Super. Tapos nakikita mo, binabaldas na ng gobyerno natin. Oo. Mga opisyalis. Pupunta yung Saka nakakita, 165 million in 2 weeks, inubos. Yes. mga hangal. And Meron pa this, po ba? Meron pa po? Oh. Brother Hector? Quiz, quiz? Wala nga, maiksi lang yung reading. Maiksi lang naman no? Stop share ko na. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Okay. Walang kabuluhan. Walang halaga ang lahat ng bagay. Sinabi ng mga ngaral. Lahat ng ginawa ng tao'y pinamuhunanan niya ng karunungan, kaalaman, at kakayahan. Ngunit, Ano yan? First reading ka, no? First reading po yan. Opo. Ulitin ko. Hindi, bakit parang malayo sa akin? Hindi ba, Ecclesiastes? Mga ngaral po yung Mga ngaral po yun Ecclesiastes sa Tagalog. Okay. Sige, titoy mo ro. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Walang kabuluhan. Walang halaga ang lahat ng bagay. Sinabi ng mga ngaral. O yun si Kohelet. Lahat ng ginawa ng tao'y pinamuhunanan niya ng karunungan, kaalaman, at kakayahan. Ngunit pagdating ng araw ay maiiwan lamang sa susunod sa kanya. Ito may walang kabuluhan. Ano man ang gawin ng tao ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban. Ano mang gawin ng tao'y nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. Walang kabuluhan. Vanity of Ano vanity. yan? Vanity. Ano sa English nung Vanity of vanity says Kohelet. Kohelet. Sa akin, mahiwaga ang translation eh. Mahiwaga. Ang mga ngaral. Vanity. Ano to eh? Napakawalang kabuluhan. Ano to eh, from the point of view ng isang pessimist, yung nagsasalita po na. Ecclesiastes, kaya ano ba to? Solomon? Haring Solomon? Actually, hindi siya named. Pero mukhang inano na lang para maging... Wisdom kasi to eh. Oo. Para maging mas, ang tawag dyan? Ang sabi dito, it's not a proper name. Kohelet is not a proper name. It describes the position of one who speaks in an assembly. Hence, Ecclesiastes is usually understood to be a qualified teacher, the leader of an assembly of wise men. The reference to his being the son of David is typical of pseudo-epigraphical literature's tendency to attribute the work Son of David, unknown King Solomon. author to some illustrious person in order to give it greater credence. Yung Kohelet is the Hebrew name for the author
of the book of Ecclesiastes. The Okay. term Kohelet is often translated as teacher or preacher. Picture. Yun nga, mangangaral. Sinabi Okay. mo pa, son of David. Di si King Oo. Solomon yun, di ba? Mm. Para lang bigyan siya ng greater credence. Pero Okay. not necessarily na si Solomon nga yun. Pero 'di ba si Christ galing din kay David. Okay. Okay. Unang tanong, Mada Tunying, sa Oh, Kabanata 2, Talata 21, anong sinasabi ng teacher? Ayaw mo na ng one. lahat ng ginawa ng tao'y pinamuhunanan niya ng karunungan. Tama Meron lang. yun. Kaalaman Ano? at 21 na kakayahan. yun. Ngunit 20. pagdating ng araw ay maiiwan lamang sa susunod sa kanya. Ito may walang kabuluhan. At Bakit ito'y walang hindi tama. kabuluhan? Maiiwan sa kanyang mga anak eh. Anong walang kabuluhan naman? Hindi naghirap hindi naintindihan. Remember, may kasabihan na ganito. Yun daw, pinagpuhunan, pinaghirapan, pinag-isipan, pinagpaguran, ay talaga mamahalin mo. Di ba? Kung nagsimula kang negosyo at yung negosyo na yan ay ginawa ng magulang mo, kahit anong hirap, itataguyod yan. Pero yung pinakatatlong generation na hindi nagdaan sa hirap, pag nakaharap ng hirap, bibigay ka agad. Kapit sa Yan kanya nga kasabihan. walang kabuluhan dahil hindi niya pinagyayaman yung pinagpaguran. Ayun. Kahungkagan ng mga kahungkagan. Ito po kasi put another way, it discusses the problem of what value has this earthly life for man. Regarded from the point of view of the pessimist nga po, yung ang pag-iisip ay yung nasa negative. So kaya ang earthly life has no value. All is vanity. All human endeavor is a pursuing of the wind. There is an eternal sameness in things. Okay. But we So, remember, ibig sabihin, yung palang ating tuon sa mga bagay na ating pinag-iipunan ay vanity. So, ano ang Depende kung ito ay sinasarili mo lang. Kung ito na may naayon sa kalooban ng Diyos, okay lang yon. Hindi, kasi ang sinasabi dito, pinaka-importante dito ay hanapin mo yung relasyon mo sa Diyos. So, kung ginagamit mo relasyon mo na sa Diyos, ito yung bagay na dapat mong pagpatunan ng pansin. Hindi yung bagay na makamundo. pero gaya nga ng sabi dito, but we must remember that there is another aspect to life. Not everyone looks upon it with the eyes of a pessimist. Man can be relatively happy. Therefore, let him enjoy life and the good things which it offers, but let him be mindful of his end. Let him fear God and keep His commandments. Ito po yung pinaka... So, hindi naman pala pinipigilan tayo magsaya, Brother Tunying. Tinuturuan tayo magsaya na naayon sa, sabi nga, sa kalooban ng Diyos. Katulad yan, nag-iipon ka para makatulong ka sa mga dukha na mahihirap, pinag-aaral mo, nakaka-derive ka ng kaligayahan pag nakita mo sila gumagraduate at nakapagtatrabaho na. Hindi ba, Brother Tunying? Yan po ang kaisipan ng Kristyanismo. Pero hindi sa lahat ng tao yan ang kanyang patakaran. Ang mga inchik, nagpapayaman yan para sa sarili nila, hindi para sa kapwa. Tama. Meron din naman mga inchik na hindi. Hindi, ang talagang kalakaran ng mga Chinese, talagang sila ang prosperity. Hindi yung para ipamigay. Kasi merong ganyan na ang realidad, ganito Ito, totoong nangyari ito. Mahirap lang sila, magsasaka ang magulang doon sa kapis. Mahirap ang buhay. Kaya itong anak na panganay, nagpursige na mag-aral hanggang makarating ng Maynila, nakapagtapos ng engineering, at siya ay nakarating ng Saudi,
at siya ay nagkaroon ng konting yaman. Okay? Si Alex yan, si Alex yan. Hindi ako Tapos, taga-tapis Si brother, ngayon, ano yun? Tunyeng yan, Tunyeng. tunyeng yan. ang katuwiran niya, bakit ko ipamimigay itong pinaghirapan ko, lalo na itong mga wala namang pinaggagawa kundi maghingi at hindi naman sila kumayod at nagtamad-tamaran. Ba't ko pamimigay yung pinaghirapan ko? Yan ang kalakaran, yan ang realidad sa mga pangyayari ngayon sa kasalukuyan. Mhm. Kasi marami ding mga taong pagsamantala. Kung alam niya na mabait ka, sasamantalahin ka nila. Bon. Di ba? Pero Kaya, tandaan mo, yung mababait, ginagawa nila yan, hindi para sila mapagsamantalaan, kundi ginagawa nila yan para sa kanilang pagmamahal sa Diyos. So, ibig sabihin, as far as the Lord is concerned, tama yung kanilang ginagawa. Maraming ganyan, bro. Alam biro. Pag alam na mabait ka, ito wala bang daliking lapitan? kahit na mga Kristiyano at Katoliko pa, talagang hindi nila basta-basta ipamimigay yung kanilang pinaghirapan gamit ang karunungan, kakayahan at talino para lamang ipamigay dyan sa mga naglilibos dyan na hindi gumawa ng paraan para sila mabuhay. Alam mo ba, mahirap maghusga. Alam mo bakit? Yung mahihirap niya gumagawa ng paraan pero wala talaga silang pamamaraan na makuha sa trabaho. So ang tanong, Walang opportunity. walang opportunity dahil unang-una, hindi sila nakapag-aral. Pangalawa, mahina ang kanilang pang-intindi. Pangatlo, Hindi sila nag-invest sa kanilang qualification. sa pangatlo, So, yun ang alam nila. Manghingi. Para kumain lang. Di ba? So kung lahat natin sila huhusgahan na ganyan, hindi tayo tutulong. Dahil alam mo, ay, nako, hindi. Pinaghirapan ko to eh. Nag-ano ko to, pinagpawisan ko nusto. Bakit yung pamimigay? Pero yung tulong mo kunyari na 100, para lang siya makakain, malaking bagay na yun sa mata ng Diyos. Tandaan mo, sa Mateo 25, ano sinabi? Nung ako'y nagugutom, ako'y yung pinakain. Nung ako'y nauuhaw, ako'y yung pinainom. Nung ako'y walang damit, ako'y yung dinamitan. Nung ako'y parang nakakulong, corporal works ako'y of mercy yung na yung dinalaw. pagbibigay mo. Nung ako'y masakit, ako'y yung pinagaling. Lord, kailan namin nakitang ginawa mo yan? Kung anong ginawa mo sa pinakaaba mong kapatid, ay ginawa mo rin sa akin. Yan ang sabi ng Panginoon Diyos. So tandaan mo, nasa iyong pananaw yan. Kung sa tingin mo ito ay dahil siya ay anak, kahawangis at anak din ng Diyos, kailangan din niya ng konting ginhawa. Ano ba yung 100? Meron po akong share. Na-remember ko lang kasi nagsimba ko dyan sa sa SM, sa Medablock. Yun sa chapel nila. And then, ano na yun yung 6 o'clock na And then, meron siyang So, I stay behind after the mass. Tapos, meron dun babae na meron siyang tangan-tangan na bata. Kinausap niya pati yung pare. Tapos, yun nga, naglinger siya doon. Pero, alam mo yun, yung parang balisa siya. Yung pala, yung bata needs a dialysis. At that time, kailangan ng dialysis. And kinausap niya yung pare kasi nakakahingi siya ng tulong doon. Meron yatang nalalapitan. But it so happened na wala pa yung tulong na inaasahan niya. So, I don't know. Siguro may nag-udyok lang na Pero last money ko na yun. At that time, last money ko yun na Pero dahil sa siguro na antig nga ng ang pangangailangan ng tao. Ibinigay ko yung pera ko noon, nagtira lang ako ng pamasahe para makauwi. And then so happen na enough na yun para makapaschedule na siya. Kasi kailangan na ng bata na madialysis kasi iba na ang kulay ng bata nung makita ko yung bata. So sabi ko, sige po, diretso na kayo doon sa ospital. Ito po yung harinawa makatulong. So siguro yun yung siguro yung sinasabi na
na there will be times na talagang tutulong at tutulong ka kung meron ka rin lang. Diba? Hindi yun pagiging greedy or kasi alam ko wala na rin akong ano eh. Wala na ako pera at that time eh. Pero nagawa ko pa rin na ma-share kung ano yung meron. So parang ganun yung sinasabi siguro dito sa gospel na ito na wag kang maging makasarili. Kung may Kasi yung nangangailangan na pwede mo namang tulungan, why not? kasi yung pera natin hindi naman talaga sa atin. Hindi Yun kay naman sa Lord atin, yun eh. we are only stewards, di ba? Mm. So, depende kung saan mo nga Yun yung paano pananaw mo gagamitin. natin. Yun. So, ano lang yan, small example kung paano po yung ano. Pero sa tingin mo, Help. maliit lang yun, bro, no? Pero Yeah. sa mata nung pinagbigyan mo, malaking bagay yun. Opo, kasi talagang Bakit? desperate siya eh, na naghahanap Ah, talaga ng pera. pupurihin niya ang Diyos dahil meron siyang pinasugo na tao upang siya ay kahit Oo, papano tumulong, opo. tulungan. And that's the biggest thing that the Lord is asking us, so that His name will be praised in the mouth Amen. of His children. Ganun yun. So, Okay. okay. Nasaan na tayo? Keywords na? Keywords Hindi na? pa. Keywords na. Keywords na ba? Tapos na ba? Keywords na yata Hindi eh. pa yata. Hindi pa ba? Okay. Basta. Ano na tayo? 22. 21, 22. Tapos si 21 kay Brother Tunying, 22 si kay Brother Boy. Ano ang sinasabi sa talata 22 at 23 tungkol sa napapala ng tao sa pagpapagod at paghihirap sa mundong ito? Bro, I'll read this in English Wala ako ng Tagalog version eh. Sige. Sige po. Oh, Go ahead po. your work and worry your way through life. And what do you have to show for it? As long as you live, everything you do brings nothing but worry and heartache. Even at night, your mind can't rest. It is still useless. Okay. Hanggang 23 na po. And this is vanity. Yeah. Okay. Pero wag po natin kalimutan kasi dito pinapalabas na parang wala lang lahat kabuluhan no, yung effort ng tao. Diba? Pero wag po natin kalimutan na 'di ba meron ding sinasabi din na may verse din naman na mag-ingat sa mga tao na tamad. At saka hindi wag mong bibigyan ng pagkain yung tamad na tao kasi hindi siya karapat-dapat na bigyan. Hindi ko lang malaman kung saan yung eksaktong verse. Pero meron po yun eh. Keywords na tayo, Brother Alex. Okay. Vanity. Si St. Paul nga sabi niya, if don't feed them. Those who do not work should not eat. Sabi niya eh. Opo, di ba? Di ba? Tama, Brother Hector, no? Di ba may nabasa tayo niya noon? Walang kabuluhan. Vanity. Walang kabuluhan. Ng pagpapagal at pag-iipon ng yaman. Sa mundong ito. Sa huli ay iwan din ito Papagal at ng hirap at walang iipon ng yaman. Para bang kasalanan ng yumaman? Hindi naman. Hindi naman pag ayon sa Diyos, pag ito ay ayon sa iyong karunungan lang, walang Diyos yon, kasalanan yun. Kasi sarili mo lang yun eh. Hindi mo sinali si Lord doon eh. Oo, kagaya noon. Nagtanong ka ba, Lord? Ang dasal ko noon. Nagpaalam ka ba sa Kanya? Lord, bigyan mo ako ng kabuhayan para mapaaral ko yung mga bata. Yun yung Kaya siguro ako nakarating doon ng Saudi. Kasi kung sa art center ako mananatili at that time, kulang eh. Pambayad lang sa bahay, kulang pa. Kahapon, can I? Sure. Ito. Kahapon nakatanggap ako ng 2 messages.
Dun sa mga former mga co-employees ko. Yung isa, sir, pwede bang makahiram? Kasi magpapagamot ako. Magpapagamot ako. Alam ko naman, totoo yung sinasabi. Alam ko yung sakit niya eh. So, sabi ko pwede bukas. Bukas ka dyan dating ng ano ko, ng SSS pension. Yung isa, ganito, sir, kailangan ko ng 500 kasi darating na yung mga parcel ko. Anong partial? Parcel. Yung sa ano, Parcel? yung sa Shopee, yung sa ano. Vanity yun. Vanity, oh. By the way, Hindi may natin alam ano ang laman ng parcel. Baka pagkain sa kanilang pamilya. Baka naman gamot. Hindi natin alam. Oo. Ano, kaya na maghusga. Mayon, pero word of caution po, mag-ingat din po tayo sa mga messages kasi ang daming mga scammers. Scammers. Opo, ang daming kakakuha ng mga ang tawag dito, nag-hack. Kaya Kasi bro, ako sumasagot sa telephone na walang pangalan. Sorry. Dapat kausapin ka, Dapat may discernment ka rin eh, para hindi ka maloko. hindi, yung mga yung mga sa Shopee tsaka sa Lazada, walang pangalan yun. So, ano lang dyan bro, tandaan mo, pag ikaw meron, always share your blessing. Yung maliliit na bagay. Katulad ko, pag ako nagsisimba, binibilang ko yung nagtitinda ng sampagita. And reason ko, yun lang kinabubuhay niya eh. Di ba? Without any judgment doon sa mga naghihingi. Kasi iba sabihin nila, modus operandi to baka lang sindikato. Di ba? May mga ganun. Mag-isip. Hindi, kaya sa kotse, ang gawin mo, magdala ka na lang biskwit, pagkain. Pag nanghingi, nagugutom siya, abutan mo na ng pagbiskwit. Kasi iba, ginagamit nila sa sugal o sa pandroga. Hindi natin alam kung totoo yun. Kasi, hindi na natin alam. Ngayon, kasi we are judging them. Di ba? Pag ganun. At hindi ka sigurado, bigyan mo ng pagkain, hindi naman niya bebenta yun, kakainin niya yun. Di ba? Actually naman kasi nagsasabi sila kung food or kung para saan. Kaya kami noon, yung wife ko, nagdadala siya talaga ng biscuit. Biscuit yung pagkalalabas. Pag kami humingi ng para pagkain, bibigyan niya. Pero yung kung may pero naman, aabot din naman. Kasi hindi natin alam lahat ng sitwasyon ng mga nakakahalubilo natin. Gaya nung kinuwento ni Brother Jerome the last time. Ano nga yun, ang hingi ng pamasahe, Brother Jerome? Meron pa ba tayong keywords? Kasi yung sinabi nito, ando dito ang lahat Ano connection sa gospel? Ang connection nito, yung Ito po, yung highlight ko. Vanity. Vanity rin yung yung pick-up possession ng pero mayaman. dito lang to magma yung second reading sa gospel saka sa first reading. Yung second reading. Meron din yan. Meron din. Tumugma second reading. Sino nga ba? Si Brother Tunying ba? Ikaw ba sa second reading, Brother Tunying? Hindi ko po alam. Kung gusto mo, si Quiz na lang. ikaw talaga. Ikaw to second reading Kalimutan niya na. 1 to 5. Hindi second reading. Saka 9 to 11. Galing kay Colossians chapter 3 verse 1 to 5. Tapos 9 to 11. Opo. Tawa na lang to si Quiz, Kakape-kape na lang. Parang sarap magkape. Kahit mainit. Si Quiz. Colossians 3. Ang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Colosa.
Kabanata 3, mga talata 1 hanggang 5, pagkatapos ay siyam Yeah. hanggang 21. Labing isa, hindi labing dalawampu. Isa lang. Labing isa. Hindi Hanggang dalawa. 11 lang. Okay. Ang pagbasa. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, mga ngalunya, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang lasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito. At magbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya wala nang pagkakaiba ang mga Grego at ang mga Hudyo, ang mga tuli at ang mga supot, kayuhan at ang mga mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at siya'y sumasalahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Oh, yan. Sa iyo ba, Brother Butch, supot din yung nasa iyo dyan? Hindi. Dito Supot din. Hindi tuli. Wala yata sa Bible yung supot. Wala yung sinabi. Ano lang yan ng mga Pilipino? Foreign language. Coined word. Kala ka si Brother Jun ko. Binabago yung mga titik. Ang tanong, Ano? ano Anong ba sa unang-unang talata pa lang, ay ito ay meron ng kaunting kalabuan. Ang sabi, binuhay kayong muli. Bakit? Namatay na ba tayo at binuhay na Sa tayo? kasalanan, patay ka. Sa kasalanan. Sino may Patay Paano sa kasalanan? magkatao ka na? You are a renewed person. Life in Christ. Ang nakalagay po kasi dito, yung reading, today we hear the beginning of his instruction to us on living the Christian life. The part we hear today appears to be an early baptismal instruction. From original sin. Siguro. Ito yung instruction sa sa baptism. Kasi 'di ba magkaiba nga yung yung tungkol sa circumcision yung sa New Testament at saka sa Old Testament. Yung sa Old Testament is of the flesh. Yung do sa New Testament is of the heart. Hindi pa tayo Nasagot ba? namamatay. Brother Tonyeng, nasagot ba? Hindi, kasi nga nagtataka ako, hindi pa tayo namamatay, binuhay na ulit. Patay tayo sa kasalanan.
Kasalanan, bagong tao ka Opo. na. Di ba laging Through our sinasabi baptism. sa atin, may part yan sa Mass na we die with Christ in baptism and we are also raised into life by His resurrection. Para may ganun. Every time we commit sin, that's we die. Pero, sa baptism nga, namamatay tayo sa baptism at nabubuhay tayo. Pero sa katotohanan, habang buhay tayo, nagkakasala pa rin tayo. Di maya't maya, namamatay tayo. Kanya nga may sacrament of reconciliation eh. The wages Bukas, of first sin Friday is ba? death. Tuwing First Friday. magkakasala ka, patay ka. Tapos bubuhayin ka na naman. Tapos mamamatay ka na naman. Bubuhayin ka na naman. Aba, so, hanggat Kasi hindi po matuto tayo ka. perfect eh. Hindi tayo perfect. Kasi labanan yan eh. Linalabanan mo yung sarili mo eh. Kaya nga ito yung payo ni ni San Kaya, Pablo. tandaan mo, ang namumuno sa mundo ay sino? Sino ba namumuno sa mundo? Mother Tunying. ay yung ahas. Kaya nga Si Judas. yung bandang huli na binanggit nyo, ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyong lahat. Alis niya yung Okay, nasagot na ba? So punta Dito na tayo sa Dito ba sa atin, meron ba dito sa atin hindi nagkakasala araw-araw? Lahat po tayo. Nagkakasala naman. Lahat po tayo. Pati santo nga nagkakasala eh. Opo, pero yung buhay pa mga sila saints, sa definition nga daw, they are sinners who keeps on trying. Tandaan mo, pinapakita lang ng Diyos na tayo ay dapat na tumatakbo sa Kanya. Yun. Hindi natin kaya sa sariling lakas natin gapain ang namumuno dito sa Dapat mundo. laging yung trust natin sa Kanya. Nasa Panginoon. At palagi tayong may hiling ng tulong, ng protection, ng covering. Yan ang kailangan natin. Diba yun yung trait ng mga bata? Diba? They trust. Easily trust. Kaya nandyan ang divine mercy. Okay. So, sa talata, kabanata 3 hanggang 5. talata 1 hanggang 3 din. Brother Hector, ano ang sinabi ni San Pablo sa mga taga-Koloso? Ano talata? 1 hanggang 3. 13 to 15. No, 1. Ay, tama. Ikaw naman, Yamang binuhay kayong muli na kasama si Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama si Kristo. Okay. Brother Jerome. Ayun, natawag din. Salamat. Talata 4. Tapos si Brother Christian. Anong kahulugan ng buhay ayon kay Kristo? At ano ang pamaraan para makabihagi ka sa kanyang kawalhatian? 4 lang, no? Si Kristo ang inyong buhay. At kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Thank you. Okay, Brother Boy. Yan, may kape na. Talata 5. Talata 5. Ano ang sinasabi ni San Pablo tungkol sa mga tawag ng mundo? Wag lang pag-usapan yan. Wag lang pag-usapan yan. Ipagdiinan mo. Kasi may tinatamaan, Brother Boy. May tinatamaan. Very interesting topic yan. Kaya
Kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang nakalaman. Eh, Tama ba? tama po. Kaya dapat nang mawala, kala ko question mark yun, ito pala yun. Kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang nakalaman. Pangangalunya, Nako! mangangalunya, kahalayan, Nako! Mhm. mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, Eh, Nako! at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yun. Yung sa'yo, Maliwanag, Brother Brother Boy, Tunying, ha? mawala lang eh. Dito, patayin eh. Kaya't patayin. Patayin Put ng to ano. death. Yun, yung Brother yung- Kois, makamundo. Talata 9. Sige po. kawawa Wag- naman ng Huwag mga- kayo magsisimaling sa isa't isa. Yamang hinubad ng niyo ang dating pagkatao, pati na mga gawa nito at nagbihis ng bagong pagkatao. Ben. Okay. Patuloy nito ang nagbabago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap na inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Okay. Yun Brother na lang. 11 Hector, na lang. natawag na kita, Brother Alex. Ako, ang tawag na. Okay, Brother Alex. Opo. Talata 11. Bingo. Letrang B. Letrang B. Ano naman ang sinabi tungkol sa mga Tudyo. tao dito sa mundo Kaya ni sa San Pablo kalagayang ito, na nakikristo? kaya nga sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan Ang support. at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyong lahat. Okay. So lahat naman pala invited para sa ano. Walang hindi Sorry. inihindihan. Opo. Pati yung mga INC invited din. Oo, mga supot eh. Ale. Brother Tunyeng. Okay. Kawawa naman ang mga handmaid. Yun. Bakit naman? Kaya Bakit patayin naman? na ninyo. Meron naman Tunyeng dyan na palaging naaawa sa kanila. Yun na nga eh. Kaso mo nga eh. Pinapapatay nyo lahat eh. Oh, may sinasabi si malalim daw ang second reading against abortion. Saan natin makikita yung Brother Kois? Yung sinasabi mo. Ano yung abortion dyan? Sinapupunan. Wala ba? Wala naman ang anak. Ano dito? Ako ano pala? Merong abortion dyan. Alin? Pagsupot, abortion yun. Ayo. Halay. Paano naging abortion Mahusay. yun? Yung pangangulo niya daw. Di ba mabuntis yung supot? Grabe naman. Hmm. Ano Kapag may yan? condom. Discrimination yan. Okay, keywords. Ang keywords natin ay Supot. Supot. Ba't ako? Ba't Ito, ako? yung pag-iisip ng mga bagay na nasa langit. Oh, tama Ano pa yun. rin yan? Meron pa rin siyang kinalaman dun sa po. Oo. Dun sa, Yeah. dun sa mga things. Oh, of this kasi earth. hindi ang mga bagay na panlupa, kundi Kasi ang Diyos. yung pag-iimbot po, Sinasabi ano pa rin dito. yun eh. Greediness pa rin yun eh. Hmm. Dapat dito si Kristo ang inyong buhay. Hindi. Sabi diyan. Patayin ang makamundong pagnanasa. Sa mga handmaids. Ay,
Love your love your Hindi lang neighbor. pagnanasa siguro, hindi lang naman yun yung dinidescribe, di ba? Oo, Makakita mga pag nanasa, bro. pagsampa sa Diyos-Diyosan, yung Kasi pera pag mo, nanasa, ginawa mo marami Diyos. yan eh. Meron dyan immoral, may nangangalunya. Ito yung sinabi dito. Kahalayan, mga pagnanasa ng katawan, mga Simbolo masamang ng balak at pagiging sakim. Yun, yung pagnanasa. pagiging sakin pa kasi is greediness po yun. So it means Ah, also yung material possession. ah, ah. Pagnanasa at ano yung material sa Tagalog? Lagyan na natin at kasakiman. Kamunduhan. Ah, ah. And then, Ayan. O ano Ito na nga, pa? hindi ang mga bagay na panlupa. Sinabi dito sa O yun, hindi yung pangalawa. mga bagay na panlupa. Ang isipin natin yung mga panlangit ang isa-isip. Hindi mga Mga bagay na bagay na panlupa. mga bagay na panlupa, di sapatos, tsinelas. Ay, iba, wala nga ang tsinelas yung iba eh. Hindi na sila Yan ang nakakita. pinimigay ni Kayapak lang. yung asawa ni Marojas, yung dati announcer, Corina. Corina Sanchez. Chinelas, oo nga. walang batang magpapaapa, sabi niya. Ano pa? Meron pa ba? Kamundo kasi, vanity yan eh, di ba? Wala nang hintil, wala nang Pagnanasa. hudyo, wala nang tuli, at wala nang supot. So walang pagkakaiba. Wala nang discrimination. Oo. Kasi, Ituon ninyo Ano ang din inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit. ayun na nga, sinabi. Nandito Aba na po. naman, Kanina. kaya na pala. Magawa na ng hibla si Quiz. Kaya ako ng ibang case ng work. Para sa akin, no, yung hibla, no, parang detached from the world, attached to Christ. Attached to Jesus. Parang ganun lang. Kasimple. Okay. Paano sasabihin natin? Detached from the world, attached to Christ. Parang, ayun na rin yung nasa Colossus eh. Hindi ang mga bagay na panlupa. Isipin ang panlangit. Ano na yung keywords natin kinuha? Detachment. Meron pa po. Meron subject na ba? Yun. Yun yata. meron pa ba? Wala na? Ay, wala. So far, wala pa. Ang hibla, Apo. we must strive to be rich in what matters to God. And not the riches of So the that world. in the end, what remains of real value will be how we made good use of our resources for the glory of God. Ano nga po yung banahuli nyo? We must strive to be rich in what matters to God, so that in the end, what remains of real value will be how we made good use of our resources for the glory of God. For the glory and
Apo. Yes. Okay, keeping our hearts. Ito, English naman eh. Bro, keeping our hearts focus on eternal life. Ano po? Focus. Focus on eternal life and eternal glory. Let us allow the Lord to purify us of our attachment Ay, may karugtong pa and po pala. open up. Sandali lang pa. Meron din si Kois, oh. Opo. Meron din si Kois. Ano yung sinasabi niyo pa, Brother Butch? Okay. Prepare our hearts. Let us allow the Lord to purify us of all our attachment and to open our hearts to His holy will. Our hearts to His holy will. Any attachments, SNA? Ano po? Yung let us allow the Lord to purify us of all our attachments. Dami ah. Pa mapupuno yung ano mo. Oo nga eh, meron pa ba? Ako hindi lang gumagawa eh. Meron pa oh. Meron pang nag-share. Meron pa ba? Hanapin ang mga bagay. Ayaw nga, meron pa. Ito pa pala yan. Happy. Dami ah. Mamili na kayo. Lahat yan, sabi ni Brother John de Vera. Pero ano ilalagay natin? Ako ito lang, okay na sa akin to yun. Brother Boy, anong gusto mo po? Tayong dalawa pipili kasi sila nagbigay lahat. Yan. And detach. Itong una? Okay, thank you. Happy. Okay, ano na po tayo? Reflection na tayo. Yugot na, yugot. Kasi ito sinamarize na niya lahat eh. Hindi. Detached from the world. Ibig sabihin, mamatay na tayong lahat. Hugot. Hugot. How does the time I spend striving, how does the time I spend storing up treasures for myself compare to that which I spend growing rich in what matters to God? Sorry po. Sorry. How does the time I spend storing up treasures for myself compare to that which I spend growing rich in what matters to God? To that which I spend to doing. To spend growing rich in what matters to God. Growing rich. Paano ako mag-iimpok ng kayamanan sa langit? Via GCash. Yan yung ayaw ni ni Luther. Mga indulhensyang binibili. Paano ako mag-iimpok ng kayamanan sa langit? Meron ba doon bangko? Meron.
Diba nandun din yung sa verse? Kasi yung dito sa lupa, yung ano, pwedeng maano ng tanga at ano, at tawag dito, rust, kalawang. Nabubukbok. Kalawang. Pero ang kayamanang inimpok sa langit ay hindi kailanman mauubos o masisira Masisira at mananakaw. at mananakaw yun. Hamon po, hamon. Do works of mercy and love for others. For the less fortunate brothers. Brethren. The will of God of loving Him first and foremost and loving thy neighbor. Through the Yung first Friday commandments. Mass. Diba? To the first Friday Mass tomorrow, Saint Alphonsus Ligori. Today is Saint Ignatius. Attend first Friday. Friday devotion. The most sacred heart. Sacred Heart. Jesus. Alam naman pag sinabing first Friday. Annyeonghaseyo. Ano pa po? First Saturday din. First Saturday din, di ba? Oh, kasi August 1 tomorrow eh. 1 and 2. Tama. One shot. Yung devotion, may kasamang ano yan, kumpisal. Amas. So, kasi makakapag-detach ka kapag nagkumpisal ka kasi. Brother Tonying, pag nagkumpisal, makapag-detach tayo doon sa makamundo. Receive ba or ano ba yun? May term eh. Paano nga ba yung hindi receive eh? What is that term? Do an act of penance? Ano ba? Haba nun yan. Detached from the world, attached to Christ. Parang leave Christ, share Christ ng dating. Detached from the world, attached to Christ.
Dapat accountability tayo. May mag-check sa atin, Brother Alex, nakapag First Friday ka ba kahapon? Parang ganun. O, nakapag-kumpisal ka ba? Ano ito? Transparency, Philippines. Dagat sa ganang Pasig. Brothers, ano ba tawag doon? Keeper or finder? Shepherding. Aha. Ikaw kay Kuya Stig mag-check. Meron pa po ba? Or okay na tayo? No. Uy! Nagano na. Pakita ng Bible mo. Kuy, salika na, Kuy. Checking na ba? Attend kayo ng nung intro series nung Kuy. Living. Ganun. Kuy, salika Madali na, lang po. Kuy. Wait lang po. Dali lang, yung kape, baka yung kape. Ako, naubos ko na yung kape ko. Kuy. Yan. Wala ka pa, quiz, ha? Wala pa, kumukuha pa po siya ng Ang Bible. Bible. Kinukuha pa yung kape. Kape na lang, pakita mo dyan. Si Bro Butch. Bro Butch. Oy, Brother Butch, yung Bible mo. Yan. O, game na, game. 1, 2, and 3. Dali lang po. Walang kukurap. Naka-blurred yung Bible ni, Kuya Boy. Hindi ko ma-adjust eh. Hindi ko ma-adjust. Hindi nakafocus. Oh. Nasa background. Lagay niyo po sa unahan. Sa'yo rin nawala rin yun sa'yo, Ay, brother. wala rin sa akin. Yan. Okay. Ayun sa background. Sa background kasi. Ay, sa harap ko ilagay. Sa harapan. Oo nga. 1, 2, and 3. This time with feelings. With feelings? Si Brother Butch parang nakapreso eh. Kasi ganyan eh. Naka-profile. One more time. Talagang Ganyan kung ano eh. Ganda bro. Kisarap. Okay. Talaga naman. Okay na ba? Okay na tayo. Okay na po. Okay na. Sa pa. Kausap ko kasi si Brother Noni. Yun sa Uy, US. Nagkita Yun kayo? sa US. Wednesday, di ba? Nagkita kami. Kausap kami. Ngayon, siyempre nami-miss niya yung household. Kasi natigil na yun. Nung Zoom. Tapos, Hindi pa siya sumali dito. Gusto mo nga Bible study. Opo. Open naman siya. Sabi niya, sige, invite ko siya. Opo. Invite mo siya bro. Everybody's invited. Lagay mo dito sa GC natin. Sige. Yan ko siya. Everybody's invited po. Baka may alam pa kayo. Naka-attend na siya dati dito. Naka-attend na ba siya? Parang once. Saan? Parang once. Brother Noni. Invite niyo po ulit, Brother Boy. Yan ako ulit siya. Every Thursday kamo 8 p.m. Oo. 8 p.m. Anong oras kaya yung sa state? Kailan balik niya? 8 rin. 8 in the morning. 8 in the morning. Pwede 8 sa a.m. kanya. Oo. Bro, padala mo na rin yung Zoom link. Brother Boy. Yeah. Ako na. Hindi po nagbabago yung Zoom link natin, Brother Boy. That's the same Zoom link I'm using. Sino na pasi next? Sino na Fasi? Who's the Fasi? Sino pang hindi na Fasi? Si Quiz na yata eh. Quiz, ikaw na ba, Quiz? Thank you po mga Brother Jerome. Friday. Yes. Ako na ba? Ako na ba? Ngayon may record yata si Brother Hector. Ano ba? Sino sunod kayo sa akin, Brother Hector? Si Quiz.
Ikaw ang sumunod kay Brother Butch noon eh. Ay, yari ako Butch, Brother Jerome. Hindi ko nakikita dito si Barry Quiz Uy, happy birthday, Kuis. Magpo-42 ka na. First Friday po bukas. Ayun ang pinakamagandang taon, bro. August 1 ka ba? August 1? August 1 ka ba, Brother Kuis? Ghost month ka pala, no, Brother Kois? Ghost month. August 39? Brother Alex. Opo. Dito naman, si Brother Butch. Anniversary ng Golf War bukas. Anniversary ng? Golf War. Ay, oo nga, ano? Ano na ba bukas? August 1. Oo nga. August 1. Grabe. 1999. Di ba? 2000. 2000. Gulf War. 91. 91, di ba? 91. 1991 kasi ano, 1991. kakasal kami nun eh. Kakasal kami. Dahil yung aeroplano ni Mrs. umikot First year college pa sila ng France. Instead na dumiretso na ano, nakapag-Dubai sila. Pero France, Dubai, First year college. bago nag-Pilipinas. Mag 17 Ako na years pala na next siya sa ano on August 9. Wow, congratulations, Kuis. And kailan yung birthday mo? Para 30 ma-celebrate natin. August 30? August ano siya? August 30. By the end of ano pa? August. Okay. Pati ano, Oh, community sige po. anniversary, August 9. Si brother Tom yata August 2 ang birthday. August 2. Alfonso Ligori kasi bukas eh. 70 ano na si Alfonso. Brother Tom? 73? 73. Ano po ang May bukas? holiday tayo, si Benigno Aquino, tsaka National Heroes ba? Meron ano ba? Hindi ba long weekend? Walang alam. Baka hindi. Mag-apply ng holiday. Okay. Then long weekend yung ano, di ba? 24, 25, 23, 24, 25. Okay na po. 21 Ayun po yan na. Benigno Closing Aquino. prayer na. Okay. Sige, sige po. Ano, Brother Alex? Okay. Take it away! So mga kapatid, we're still in the presence of the Lord, in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord God, maraming salamat muli sa gabing ito na inyo po kaming pinagtipon-tipon sa banal niyo pong pangalan. At gayon din po sa mga salita ninyo na aming pong napakinggan ngayong gabing ito para sa darating na linggo. Lord, nawa po ito po ay aming hindi lamang mailagay sa aming mga puso at isipan, bagkus ito ay aming pong maisabuhay. Sa buhay. Nawa po, Lord, we seek the things of heaven rather than the things of this world. At kami po ay maging worthy na inyong maging anak. Lord, tulungan niyo po kami, aming pong isinasamo na tulungan niyo kami sa bawat saglit na aming buhay na matupad po ang inyo pong banal na kagustuhan, inyo pong holy will. Upang sa gayon, Lord, kami po ay makasunod sa inyo pong kagustuhan at aming pong maipakita sa aming pong kapwa ang inyong pong pag-ibig. Patuloy niyo po kaming basbasan at patuloy niyo po kaming biyayaan ng inyong pong mahal na grasya. Nang sa gayon, Lord, kami po ay patuloy na makapaglingkod sa inyo at sa aming kapwa. Nihiling din po namin na kami po inyo pong bigyan ng maayos na pamamahinga sa gabing ito. Nang sa gayon ay manumbalik ang aming kalakasan sa darating na bukas. Lord, ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesucristo, ang aming Panginoon, na naghahari kasama ninyo Ama at ng banal na Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para na sa una ngayon, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray Pray for us. in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Amen.